Sa pinakadulong bahagi ng lalawigan ng San Isidro, matatagpuan ang baryong mapayapa na tila hindi kailanman ginalaw ng anumang kadiliman. Napapalibutan ito ng palayan, ilog na malinaw ang agos at kabundukang tila nagbabantay sa bawat tahanan. Sa araw ay masigla ang mga tao, ngunit pagsapit ng gabi ay maaga silang nagsasara ng pinto at bintana sapagkat may mga bulong tungkol sa mga nilalang na gumagala sa dilim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, may isang lalaking nakaitim na dumating sa hangganan ng baryo. Siya ay kilala sa ibang lugar bilang si Rodrigo, isang bantog na sabonghero na walang kinatatakutan sa loob ng harina. Ngunit sa likod ng kanyang tapang at husay sa pakikipaglaban ng manok ay may itinatagong lihim. Siya ay hindi lamang sabonghero. Isa rin siyang aswang na matagal nang naglalakbay sa iba't ibang baryo upang maghasik ng takot at maghanap ng kalaban na karapat-dapat sa kanyang lakas. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang supot na tila may mahalagang laman. Sa loob nito ay ang kanyang pinakamalupit na manok panabong, kulay itim na may matang tila kumikislap sa kakaibang talas. Hindi karaniwang manok ang alaga niya sapagkat pinaniniwala ang pinakain nito ng dugo at pinatibay ng mga dasal na hindi banal. Sa bawat baryong kanyang pinupuntahan, siya ay nakikipagsabong at madalas ay walang nakakatapat sa kanyang alaga. Ngunit hindi lamang sabong ang pakay ni Rodrigo sa baryong ito. Narinig niya ang balita tungkol sa isang albularyo na sinasabing may pambihirang kapangyarihan laban sa mga nilalang ng dilim. Ang albularyong ito ay si Mang Isko, isang matandang lalaki na simple lamang ang pamumuhay, ngunit kinatatakutan ng mga aswang at maligno sa karatig lugar. Sinasabing sa isang bulong lamang ng orasyon ay kaya niyang pahinain ang kahit pinakamalakas na nilalang. Nang makarating si Rodrigo sa gitna ng baryo, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid at tila may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga bintana. Dumiretso siya sa isang maliit na kubo malapit sa lumang balete kung saan nakatira si Mang Isko. Hindi siya nagmadali. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Tila ba siya ang may kontrol sa buong lugar. Sa loob ng kubo, nakaupo si Mang Isko habang pinagmamasdan ng apoy ng kanyang munting lampara. Hawak niya ang isang lumang aklat na minana pa sa kanyang ninuno. Bigla siyang napatingin sa pintuan kahit wala namang kumakatok. Ramdam niya ang kakaibang presensya sa labas, isang enerhiyang hindi pangkaraniwan. Isinara niya ang aklat at marahang tumayo. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang anyo ni Rodrigo. Matangkad, matipuno, at may ngiting tila may lihim na balak. Nagkatinginan ang dalawa, at sa ilang sandali ay tila tumigil ang oras. Walang nagsalita, ngunit malinaw sa kanilang mga mata na pareho nilang alam ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Ako ang hinahanap mo, wika ni Mang Isko sa mahinahong tinig. Ngumiti si Rodrigo. Narinig kong ikaw daw ang pinakamakapangyarihang albularyo sa bahaging ito ng lalawigan. Nais kong subukan ang iyong lakas. Hindi natinag ang matanda. Hindi ako nakikipaglaban para sa karangalan o yabang. Pinoprotektahan ko lamang ang baryong ito. Kung ganoon, sagot ni Rodrigo, ipagtanggol mo sila laban sa akin. Sa sandaling iyon, tila naging mas mabigat ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Lumabas si Mang Isko mula sa kanyang kubo at tumayo sa harap ng bakuran. Hindi siya nagdala ng anumang sandata, kundi ang maliit na supot ng mga halamang gamot na nakasabit sa kanyang baywang at ang rosaryong hawak sa kanyang kanang kamay. Ibinaba ni Rodrigo ang supot sa kanyang balikat at inilabas ang itim na manok. Ipinatong niya ito sa lupa at hinaplos ang balahibo nito. Simulan natin sa paraang alam ko, Anya.
Napansin ni Mang Isko ang kakaibang aura ng manok. Hindi ito pangkaraniwan. Ang mga mata nito ay tila may sariling isip at ang mga kuko ay mas matalim kaysa sa dapat. Alam ng matanda na hindi ito simpleng laban ng tao laban sa tao. May halong kadiliman ang bawat kilos ni Rodrigo. Hindi sabong ang sagot sa lahat, wika ni Mang Isko. Ngunit kung yan ang nais mo, haharapin kita. Sa likod ng kubo ay may maliit na bakanting lupa. Doon madalas nagtitipon ang ilang taga-baryo kapag may mahalagang pag-uusapan. Ngayong gabi, iyon ang magsisilbing entablado ng kanilang paghaharap. Unti-unting may ilang taga-baryo ang naglakas loob na sumilip mula sa malayo. Dala ang kaba at pag-aalala. Naglabas si Mang Isko ng maliit na sisidlan at nagwisik ng tubig sa lupa habang bumubulong ng panalangin. Hindi ito para sa palabas, kundi para sa proteksyon ng buong baryo. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Rodrigo, tila hinahayaan ang matanda na tapusin ang kanyang paghahanda. Nang matapos ang pagdarasal, tumayo ng tuwid si Mang Isko. "Huwag mong idamay ang mga inosente," sabi niya. "Kung hindi sila makikialam, wala silang dapat ipangamba." Tugon ni Rodrigo. Biglang nagbago ang anyo ng sabongero. Ang kanyang mga mata ay naging mas matingkad at ang kanyang mga ngipin ay tila mas tumalim. Hindi na niya itinago ang kanyang pagiging aswang. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga taga-baryo ang tunay niyang anyo at ang takot ay kumalat sa kanilang dibdib. Ngunit hindi umatras si Mang Isko. Itinaas niya ang rosaryo at nagsimulang bigkasin ng isang matandang orasyon na matagal nang hindi naririnig sa baryong iyon. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, tila lumalakas ang liwanag ng lampara sa loob ng kubo at ang buwan ay tila mas nagniningning sa kalangitan. Lumundag ang itim na manok at mabilis na sumugod sa direksyon ng matanda, ngunit tila may di nakikitang pader na pumigil dito. Napaatras ito at nagpakpak ng malakas. Napangisi si Rodrigo at siya mismo ang sumugod. Ang kanyang galaw ay hindi na pangkaraniwan sa isang tao. Nagtagpo ang kanilang mga lakas sa gitna ng bakuran. Hindi ito simpleng suntukan o habulan. Ito ay labanan ng paniniwala at kapangyarihan. Sa bawat hakbang ni Rodrigo, may aninong tila sumasabay sa kanya. Sa bawat bulong ni Mang Isko, may liwanag na pumapalibot sa kanyang katawan. Nararamdaman ng mga taga-baryo ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang ilan ay lumuhod at nagdasal, umaasang magtatagumpay ang albularyo. Ang iba namay nagtatago sa likod ng mga puno, takot na baka sila'y madamay. Sa kabila ng lakas ni Rodrigo, napansin niyang hindi madaling mapabagsak ang matanda. May proteksyon itong hindi niya maunawaan. Sa bawat tangka niyang lumapit, may init na tila pumipigil sa kanya. Naramdaman niya sa unang pagkakataon ang kakaibang kaba. "Hindi mo kayang talunin ang kadiliman," sigaw ni Rodrigo. "Ang liwanag ay hindi kailanman natatalo kung ang puso ay matatag," sagot ni Mang Isko. Patuloy ang kanilang paghaharap hanggang sa maramdaman ni Rodrigo ang pagkapagod. Hindi siya sanay na may nakakatapat sa kanyang lakas. Sa iba't ibang baryong kanyang napuntahan, madali niyang napasuko ang mga kalaban. Ngunit dito, may kakaibang puwersang nagbabantay. Sa isang iglap, umatras si Rodrigo at muling hinawakan ang kanyang manok. Tumingin siya kay Mang Isko na nananatiling matatag sa gitna ng bakuran. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na hindi niya basta-basta matitinag ang albularyo. "Hindi dito nagtatapos ito," malamig niyang wika. "Hindi rin ako susuko," tugon ng matanda. Unti-unting umurong si Rodrigo patungo sa dilim ng mga puno. Ang kanyang anyo ay muling naging tila pangkaraniwang tao, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng galit at pangako ng pagbabalik. Naiwan si Mang Isko sa bakuran, pagod ngunit matatag, habang ang mga taga-baryo ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Alam ng lahat na ang gabing iyon
ay simula pa lamang. Ang aswang na sabongero ay hindi basta susuko, at ang albularyo ay kailangang maging handa sa mas matinding pagsubok. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ng baryo na may pag-asa laban sa kadiliman. At sa ilalim ng buwan na patuloy na nagmamasid, nanatiling gising si Mang Isko sapagkat batid niyang ang susunod na paghaharap ay mas magiging mabigat kaysa sa unang iyon. Hindi nakatulog ang baryo matapos ang unang paghaharap. Sa bawat kaluskos ng dahon at dahol ng aso ay napapabangon ang mga tao, iniisip na baka bumalik ang aswang na sabongero. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik na nakaupo si Mang Isko habang pinakikinggan ang mahinang pagaspas ng hangin sa bubong na pawid. Alam niyang ang pag-atras ni Rodrigo ay hindi tanda ng pagkatalo kundi paghahanda para sa mas mabigat na laban. Sa kabilang dako ng kagubatan, naroon si Rodrigo sa lilim ng matandang puno. Hawak niya ang kanyang itim na manok at dahan-dahang hinahaplos ang balahibo nito. Ramdam niya ang bahagyang hapdi sa kanyang dibdib na dulot ng orasyon ng albularyo. Hindi niya ito inaasahan. Sa mahabang panahon, ngayon lamang siya nakatagpo ng taong kayang sumalungat sa kanyang kapangyarihan. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Habang sumisikat ang araw, nagpatawag ng ilang matatanda si Mang Isko. Ipinaliwanag niya na ang baryo ay kailangang magkaisa. Hindi sapat ang kanyang lakas lamang. Kailangan ang pananalig at pagkakabuklod ng bawat isa. Ang mga kabataan ay inatasang bantayan ang paligid sa gabi, habang ang mga ina ay nagdasal at naghanda ng mga halamang gamot na maaaring kailanganin. Ngunit may isang binata sa baryo na tahimik na nagmamasid. Siya si Tomas, anak ng dating sabonghero na matagal nang yumao. May lihim siyang paghanga sa tapang ni Rodrigo, kahit alam niyang ito ay isang aswang. Sa puso ni Tomas ay may pagkalito. Haharap ba siya sa dilim o matutukso sa kapangyarihang dala nito? Samantala, nagbalik si Rodrigo sa gilid ng baryo bago tuluyang gumabi. Hindi siya agad sumalakay. Sa halip, pinagmasdan niya ang mga tao, ang kanilang takot at paghahanda. Napansin niya si Tomas na nag-iisa sa may ilog. Dahan-dahan siyang lumapit, anyong tao at tila walang masamang balak. Matapang ang albularyo ninyo, wika ni Rodrigo. Nagulat si Tomas, ngunit hindi siya tumakbo. Pinoprotektahan niya kami. Ngunit hanggang kailan? Tanong ni Rodrigo. May hangganan ng lakas ng isang tao. Napaisip ang binata. Bago pa siya makasagot, naglaho sa dilim si Rodrigo, iniwan siyang puno ng tanong. Sa gabing iyon, muling nagtipon si Mang Isko sa bakuran at nagsindi ng mga sulot sa paligid. Ramdam niya ang presensya ng aswang, mas malapit kaysa dati. Sa gitna ng katahimikan, biglang umugong ang hangin. Ang mga sulo ay nagliyab ng mas malakas at ang mga anino ay tila nagsayawan sa lupa. Lumitaw si Rodrigo sa gitna ng liwanag. Hawak ang kanyang manok na tila mas mabangis kaysa kahapon. Haharapin kita muli, albularyo, hamon niya. Humakbang si Mang Isko palapit, dala ang rosaryo at supot ng halamang gamot. Hanggat narito ako, hindi ka makakapanakit. Sa pagkakataong ito, hindi agad sumugot si Rodrigo. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at tila may tinawag sa dilim ng kagubatan. Mula sa likod ng mga puno ay may mga aninong gumalaw, tila mga nilalang na sumusunod sa kanyang utos. Napaatras ang ilang taga-baryo, ngunit nanatili si Mang Isko sa kanyang kinatatayuan. Sinimulan niyang bigkasin ang mas malalim na orasyon, mas mahaba at mas mabigat sa pakiramdam. Ang lupa ay tila uminit at ang hangin ay naging mas siksik. Sumugod ang mga anino, ngunit bawat isa ay tila tinatamaan ng di nakikitang liwanag at naglalaho. Nagsimulang magbago ang mukha ni Rodrigo, mas naging halimaw ang anyo at ang kanyang mga mata ay nagningas sa galit. Hindi mo ako kayang pigilan magpakailanman, sigaw niya. Hindi ko kailangang magpakailanman, sagot ni Mang Isko. Kailangan ko lamang protektahan ang baryo ngayon.
Sa gitna ng labanan, nakita ni Tomas ang paghihirap ng albularyo. Naramdaman niyang may bahagi siyang dapat gampanan. Ngunit natatakot siya sa maaaring kahinatnan. Habang naglalaban ang dalawa, tila lumalalim ang bangin sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa huli, muling umurong si Rodrigo, dala ang galit at mas matinding pagnanais na magtagumpay. Naiwan ang baryo na pagod, ngunit buo pa rin. Alam ni Mang Isko na hindi na lamang ito laban ng dalawa. May iba nang naaapektuhan at ang susunod na kabanata ay maaaring magbago sa kapalaran ng lahat. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay may kasamang bigat na hindi maipaliwanag ng mga taga-baryo. Hindi na muling nagpakita si Rodrigo, ngunit dama pa rin ang kanyang presensya sa tuwing sasapit ang dilim. Ang mga hayop ay madaling magulat, at ang mga aso ay madalas tumahol sa kawalan. Sa kubo ni Mang Isko, mas naging mahigpit ang kanyang paghahanda. Inayos niya ang mga lumang aklat ng orasyon, at inisa-isa ang mga pahinang bihira niyang basahin. May mga dasal doon na para lamang sa matinding panganib. Alam niyang papalapit ang sandaling kakailanganin niya ang lahat ng kanyang natutunan. Samantala, si Tomas ay madalas makita sa may ilog, nag-iisip. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ni Rodrigo. May hangganan ang lakas ng isang tao. Totoo kaya yon? Nakita niya kung paanong napagod si Mang Isko sa huling laban. Paano kung dumating ang araw na hindi na nito kayanin? Isang gabi, habang naglalakad si Tomas pauwi, may aninong sumabay sa kanyang hakbang. Hindi siya nagulat nang marinig ang pamilyar na tinig. Iniisip mo pa rin ang sinabi ko, wika ni Rodrigo mula sa dilim. Huminto si Tomas ngunit hindi siya lumingon agad. Bakit mo ako kinakausap? Dahil nakikita ko sa iyo ang lakas na wala sa iba, sagot ng aswang na sabonghero. Anak ka ng sabonghero, may tapang ka sa dugo. Napahigpit ang kamao ng binata. Hindi ako katulad mo. Hindi pa, tugon ni Rodrigo. Ngunit maaari kang maging higit pa sa isang karaniwang tao. Bago pa makasagot si Tomas, naglaho muli si Rodrigo, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan ang binata na mas magulo ang isip kaysa dati. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-baryo sa harap ng kubo ni Mang Isko. May natagpuang patay na kambing sa gilid ng palayan. Walang dugo, at tila pinagsaluhan ng mabangis na nilalang. Kumalat ang takot. Alam nilang ito ay babala. Tiningnan ni Mang Isko ang sugat ng hayop at napabuntong hininga. Sinusubukan niya tayong pahinain sa takot. Anya, huwag kayong magpadala. Ngunit sa kabila ng kanyang matatag na tinig, ramdam niya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ang bawat orasyon na kanyang binibigkas ay may kapalit na lakas. Hindi na siya bata, at ang laban ay hindi basta pisikal. Nang gabing iyon, muling nagpakita si Rodrigo, ngunit hindi sa gitna ng baryo. Sa halip, pumunta siya sa lumang sabungan na matagal nang hindi ginagamit. Doon niya inilabas ang kanyang itim na manok at pinakawalan ito sa loob ng bilog na arena. Tila may ritual siyang isinasagawa, may mga simbolong iginuhit sa lupa. Sa di kalayuan, lihim siyang sinundan ni Tomas. Nagtago siya sa likod ng sirang bakod at pinanood ang ginagawa ng aswang. Nakita niyang tila may ibinubulong si Rodrigo habang ang manok ay paikot-ikot na tumatakbo. Ang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Biglang tumigil ang manok at tumingin sa direksyon ni Tomas, tila naramdaman ang kanyang presensya. Napaatras ang binata, ngunit huli na. Humarap si Rodrigo at ngumiti. Hindi mo kailangang magtago, wika niya. Halika at makita mo ang tunay na lakas. Nanginginig ang puso ni Tomas, ngunit hindi siya tumakbo. Lumapit siya ng ilang hakbang, sapat upang marinig ng malinaw ang bawat salita ng aswang. Ito ang kapangyarihang tinatanggihan mo, sabi Rodrigo. Sa tulong nito, walang makakatalo sa iyo. Kapangyarihang kapalit ng ano? Tanong ni Tomas. Ngumiti si Rodrigo
at sa kanyang mga mata ay may bahid ng kadiliman. Isang maliit na bahagi lamang ng iyong sarili. Natahimik ang binata. Sa kanyang isipan ay sumagi ang imahe ng baryong kanyang kinalakhan, ang mga taong umaasa kay Mang Isko, at ang pagod na mukha ng matanda. May paraan kaya upang gamitin ang lakas ni Rodrigo laban dito mismo? Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila napansing may isa pang nakamasid. Si Mang Isko na sinundan ng kakaibang enerhiyang naramdaman ay nakatayo sa likod ng puno. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Tomas at ang panunukso ni Rodrigo. Alam niyang ang laban ay hindi na lamang sa pagitan nila ng aswang. Ang tunay na panganib ay ang pag-agaw nito sa puso ng isa sa kanilang kabataan. Kung mabibigo siya roon, maaaring bumagsak ang baryo nang hindi man lamang nagsisimula ang huling digmaan. Sa gitna ng lumang sabungan, sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimula ang mas tahimik ngunit mas mapanganib na laban, ang laban para sa kaluluwa ni Tomas. Hindi agad umalis si Mang Isko sa likod ng puno. Pinagmasdan niya ang dalawa sa loob ng lumang sabungan. Dama ang tensyon sa pagitan ng tukso at paninindigan. Alam niyang hindi sapat ang lakas upang talunin si Rodrigo. Kailangan din niyang mailigtas si Tomas mula sa pagkalikaw. Sa gitna ng arena, nanatiling tahimik ang binata. Nakatingin siya sa itim na manok na tila may sariling buhay ang mga mata. Sa bawat galaw nito ay may kakaibang hatak sa kanyang isipan, parang may tinig na bumubulong ng pangako ng lakas at tagumpay. Isipin mo, wika ni Rodrigo, hindi ka na kailanman matatalo. Walang hahamak sa iyo. Walang mang-aapi sa baryong ito kung ikaw ang mangunguna. Napapikit si Tomas. Naalala niya ang mga pagkakataong tinawag siyang mahina dahil hindi siya kasing tapang ng kanyang ama. Naalala niya ang lungkot ng kanilang pamilya nang mamatay ang matandang sabonghero sa isang laban. Bahagi sa kanya ang gustong patunayan ang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalinlangan ay naroon ang alaala ng mga itinuro ni Mang Isko tungkol sa dangal at sakripisyo. Ang kapangyarihang madaling makuha ay madalas may kapalit na hindi kayang tumbasan ng anumang tagumpay. Sa sandaling iyon, lumabas si Mang Isko mula sa dilim. "Tomas," tawag niya sa mahinahong tinig. Nagulat ang binata at napalingon. Nakita niya ang matanda na nakatayo, hindi galit kundi puno ng pag-aalala. Si Rodrigo naman ay bahagyang napangiti, tila inaasahan ang pagdating ng albularyo. "Hinahayaan mo siyang pumili," sabi ni Rodrigo. "Hindi mo ba siya pagkakatiwalaan sa sarili niyang desisyon?" "Ang tunay na desisyon," tugon ni Mang Isko, "ay ginagawa kapag malinaw ang isip, hindi kapag tinutukso ng kadiliman." Humakbang si Tomas palayo sa gitna ng arena, tila nahahati sa dalawang mundo. "Hindi ko alam kung ano ang tama," amin niya. Lumapit si Mang Isko at inilagay ang kamay sa balikat ng binata. "Ang tama ay hindi laging madali, ngunit hindi ito nangangailangan ng kapalit na kaluluwa." Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga simbolong iginuhit ni Rodrigo sa lupa ay tila umusok at nagliwanag ng bahagya. Itinaas ng aswang ang kanyang kamay at nagsimulang magbulong ng sinaunang salita. Ang itim na manok ay nagpakpak ng malakas at ang lupa sa paligid ay tila gumalaw. Naramdaman ni Tomas ang pag-ikot ng kanyang paningin, parang may puwersang humihila sa kanya pabalik sa gitna ng bilog. Ngunit hinigpitan ni Mang Isko ang hawak sa kanyang balikat at nagsimulang bigkasin ang isang panalangin. Unti-unting humupa ang pagyanig. "Hindi mo siya makukuha," maring sabi ng albularyo. Ngumiti si Rodrigo, ngunit may bahid ng inis sa kanyang mga mata. "Hindi ngayon," sagot niya. "Ngunit darating ang araw na siya mismo ang lalapit sa akin." Sa isang iglap, naglaho ang mga simbolo sa lupa at tila naging karaniwan muli ang paligid. Naiwan ang tatlo sa gitna ng tahimik na sabungan. Mabigat ang hangin, puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Tumingin si Tomas kay Mang Isko. "Pasensya na po," mahina niyang sabi. "Hindi ka nagkamali.
Tugon ng matanda. Ang mahalaga ay pinili mong lumayo. Ngunit sa puso ni Tomas, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Ang tukso ay nandoon pa rin, naghihintay ng tamang sandali. At sa di kalayuan, habang naglalakad palayo si Rodrigo patungo sa kagubatan, may ngiti sa kanyang labi na tila may binabalak na mas malalim kaysa sa simpleng hamon. Sa gabing iyon, bumalik ang dalawa sa baryo na mas mabigat ang pakiramdam. Alam nilang ang susunod na laban ay hindi lamang sa arena o bakuran. Ito ay laban sa loob ng bawat puso at doon maaaring magpasya ang kapalaran ng kanilang mundo. Mula nang mangyari ang insidente sa lumang sabungan, mas naging mahigpit ang pagbabantay sa baryo. Ang mga kalalakihan ay nagsalitan sa pagroronda tuwing gabi, may dalang ilaw at dasal. Ang mga matatanda na may nagtipon sa bahay ni Mang Isko upang magtanong kung ano pa ang dapat gawin. Ngunit kahit anong paghahanda, ramdam nilang may paparating na mas mabigat na unos. Si Tomas ay naging tahimik. Hindi na siya madalas makita sa ilog o sa gitna ng baryo. Madalas siyang nakaupo sa tabi ng puntod ng kanyang ama, iniisip ang mga salitang binitawan ni Rodrigo. May bahagi sa kanyang gustong kalimutan ang lahat, ngunit may bahagi ring hindi mapalagay. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang kalangitan ay kulay kahel, may batang babae ang biglang nagkasakit. Siya si Lina, anak ng mangingisdang si Aling Rosa. Nilagnat siya ng mataas at nagsimulang magdeliryo. Binabanggit ang pangalan ng isang lalaking nakaitim na may dalang manok. Dali-daling tinawag si Mang Isko. Pagdating niya sa bahay ni Lina, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa loob. Hindi ito karaniwang sakit. May bakas ng masamang enerhiya sa paligid ng bata. Inilabas ng albularyo ang kanyang mga halamang gamot at nagsimulang magdasal. Pinunasan niya ng pinakuluwang dahon ng noo ni Lina at marahang binigkas ang orasyon. Unti-unting bumagal ang paghinga ng bata, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Sa labas ng bahay, nagtipon ang mga tao. Ang takot ay muling sumiksik sa kanilang mga dibdib. Siya ito, bulong ng ilan. Bumabalik na naman ang aswang. Habang abala si Mang Isko, may aninong nakatayo sa may puno ng mangga sa di kalayuan. Si Rodrigo, tahimik na nakamasid. Hindi siya nakangiti. Tila sinusukat niya ang epekto ng kanyang ginawa. Ang paglapit niya kay Lina ay hindi para saktan ito ng tuluyan, kundi para magbigay babala. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Mang Isko ang presensya sa labas. Hindi siya lumingon, ngunit mas naging taimtim ang kanyang panalangin. Alam niyang sinisikap ni Rodrigo na ipakita na kaya nitong pasukin ang baryo kahit kailan. Makalipas ang ilang sandali, napamulat si Lina at huminga ng malalim. Nawala ang lagnat at tila bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Napaiyak sa tuwa si Aling Rosa at nagpasalamat sa albularyo. Ngunit hindi natuwa si Mang Isko. Alam niyang hindi ito ang huling pagkakataon. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang bakas ng paa sa lupa patungo sa kagubatan. Hindi ito paa ng tao lamang. May kakaibang hugis at lalim. Tahimik niyang sinundan ang direksyon ng mga bakas hanggang sa marating ang gilid ng baryo. Doon niya nakita si Tomas, nakatayo at tila may hinihintay. "Narito ka na naman," sabi ng matanda. "May nangyari po kay Lina," sagot ng binata. "Alam kong siya ang may gawa." Tumango si Mang Isko. Sinusubukan niya tayong takutin, ngunit mas malala pa ang kanyang balak. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Rodrigo mula sa likod ng mga puno. Hindi siya nagmamadali at ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit puno ng hamon. "Kita mo," sabi niya kay Tomas, "kahit hindi ako tuluyang umatake, kaya kong magparamdam. Hanggang kailan ninyo ako mapipigilan?" Humakbang si Tomas palapit, ngunit pinigilan siya ni Mang Isko. "Huwag kang padadala," ngumiti si Rodrigo. "Hindi ko kailangan ng buong baryo. Isang tao lamang ang sapat upang bumagsak ang lahat." Malinaw ang kanyang tinutukoy.
Tumingin siya kay Tomas bago tuluyang umatras sa dilim. Naiwan ang dalawa sa gilid ng kagubatan, mas malinaw na ngayon ang panganib. Hindi kanya basta tinutukso, sabi ni Mang Isko. May nakikita siya sa iyo na mahalaga. Hindi ko alam kung ano iyon, tugon ni Tomas. Pero ayokong may masaktan dahil sa akin. Tinapik ng matanda ang kanyang balikat. Kung ganoon, kailangan mong maging mas matatag kaysa sa kanya. Sa gabing iyon, habang ang baryo ay muling binalot ng katahimikan, nagtipon ang ulap sa kalangitan. Sa kailaliman ng kagubatan, si Rodrigo ay nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang kanyang itim na manok. Sa kanyang isipan ay may nabubuong plano. Isang hakbang na hindi lamang susubok sa lakas ni Mang Isko, kundi magtutulak kay Tomas na gumawa ng desisyong maaaring magbago sa takbo ng lahat. Kinabukasan, tila mas mabigat ang hangin sa baryo. Kahit maliwanag ang araw, may aninong nakadikit sa bawat tahanan. Ang mga tao ay nag-uusap ng pabulong at ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa malayo. Lahat ay naghihintay ng susunod na galaw ng aswang na sabonghero. Sa kubo ni Mang Isko, maagang nagsindi ng insenso ang matanda. Binuksan niya ang pinakalumang aklat na matagal na niyang hindi ginagalaw. Ayon sa kanyang lolo, may mga aswang na hindi lamang lakas ang sandata kundi tuso at panlilinlang. Ang ganitong uri ay kailangang harapin hindi lamang ng orasyon kundi ng malinis na kalooban ng buong baryo. Habang nagbabasa, naramdaman niya ang biglaang paglamig ng paligid. Tila may gumagapang na enerhiya mula sa kagubatan papasok sa baryo. Tumayo siya at agad na lumabas, bitbit ang kanyang supot ng halamang gamot. Sa kabilang panig ng baryo, si Tomas ay abala sa pagtulong sa kanyang ina sa pag-aayos ng sirang bakod. Pilit niyang nililinis ang isip sa mga nangyari, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Nang mapalingon siya sa may puno ng balete, sandali niyang nasilayan ng isang pamilyar na anyo. Si Rodrigo ay nakatayo roon, tila ordinaryong tao. Ngunit sa mga mata nito ay may lalim na hindi maipaliwanag. Lumapit ito nang hindi nagmamadali. Hanggang kailan ka magtatago sa likod ng albularyo? Tanong niya kay Tomas. Huwag mo na akong gambalain, sagot ng binata. Hindi ako sasama sa iyo. Hindi ko hinihiling na sumama ka, tugon ni Rodrigo. Gusto ko lamang na makita mo ang katotohanan. Ang baryong ito ay umaasa sa isang matandang unti-unti nang humihina. Napatingin si Tomas sa direksyon ng kubo ni Mang Isko. Alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. Nakita niya ang pagod sa mukha ng matanda. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay tama ang landas ni Rodrigo. Bago pa magpatuloy ang usapan, dumating si Mang Isko. Lumayo ka sa kanya, mariin niyang sabi. Ngumiti si Rodrigo. Hindi ko siya pinipilit. Ipinapakita ko lamang ang realidad. Ang realidad, sagot ng albularyo, ay hindi nasusukat sa lakas. Nasusukat ito sa paninindigan. Biglang nagiba ang anyo ng paligid. Ang mga ulap ay tila nagdilim kahit tanghali pa. Sa gitna ng bakuran, inilapag ni Rodrigo ang kanyang itim na manok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sumugod. Sa halip, tila may hinihintay. Mula sa kagubatan ay may lumabas na 3 anino, mas malinaw kaysa dati. Hindi sila ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na usok. Lumapit ang mga ito sa mga bahay sa gilid ng baryo, na para bang naghahanap ng mahihina. Nataranta ang ilang tao. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Alam ni Mang Isko na hindi niya kayang sabay-sabay na pigilan ang lahat. Tomas, tawag niya. Kung nais mong tumulong, ngayon ang oras. Napatigil ang binata. Sa harap niya ay ang aswang na nag-aalok ng lakas, at sa likod niya ay ang baryong umaasa. Napikit siya at inalala ang mukha ng batang si Lina na muntik nang mawala. Unti-unti siyang humakbang palapit kay Mang Isko. Ano ang gagawin ko? Tanong niya.
Inabot ng albularyo ang maliit na piraso ng kahoy na may ukit na simbolo. Hawakan mo ito at maniwala ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng kadiliman upang maging malakas. Habang binibigkas ni Mang Isko ang orasyon, itinaas ni Tomas ang kahoy. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit naramdaman niyang may init na dumaloy sa kanyang palad. Ang mga anino na papalapit sa mga bahay ay tila napahinto. Napakunot ang noo ni Rodrigo. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula sa binata. Sinubukan niyang palakasin ang presensya ng mga anino, ngunit tila may bagong pader na nabuo sa pagitan nila ng baryo. Hindi ito magtatagal, babala ni Rodrigo. Hindi rin ang iyong pananakot, sagot ni Mang Isko. Sa huli, unti-unting naglaho ang mga anino pabalik sa kagubatan. Naiwan ang baryo na pagod ngunit ligtas. Tumingin si Rodrigo kay Tomas at sa unang pagkakataon ay may bahid ng seryosong pagtingin sa kanyang mga mata. Pinili mo na, wika niya. Pinili ko ang tama, sagot ng binata kahit nanginginig pa ang kanyang kamay. Tahimik na umatras si Rodrigo patungo sa dilim. Ngunit bago tuluyang mawala, sinabi niya, kung ganoon, ihanda ninyo ang sarili ninyo. Ang susunod ay hindi na babala. Naiwan sina Mang Isko at Tomas sa gitna ng baryo. Alam nilang ang laban ay papalapit na sa sukdulan. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito simpleng pagsubok ng lakas, kundi tunay na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagkaraan ng gabing iyon, tila nagbago ang baryo. Hindi na lamang ito isang pamayanang natatakot. Naging isang lugar itong naghahanda. Ang mga kalalakihan ay gumawa ng mga sulo at naglatag ng asin sa paligid ng mga bahay. Ang mga kababaihan ay nagdasal tuwing dapit hapon, at ang mga bata ay tinuruang mag-ingat at manatiling magkakasama. Sa gitna ng lahat, mas naging malapit si Tomas kay Mang Isko. Araw-araw ay tinuturuan siya ng matanda ng mga simpleng orasyon at kahulugan ng bawat halamang gamot. Hindi upang gawin siyang albularyo, kundi upang patatagin ang kanyang loob. Ang tunay na lakas, sabi ni Mang Isko isang hapon habang tinuturuan siya, ay hindi lamang laban sa kalaban, laban din ito sa sarili. Tahimik na nakinig si Tomas. Ramdam niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang pananaw. Hindi na siya tulad ng dati na madaling magduda. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, mas lalong lumalakas ang pakiramdam niyang paparating ang isang matinding pagsubok. Sa kailaliman ng kagubatan, si Rodrigo ay hindi rin nagpapahinga. Sa ilalim ng balete kung saan siya madalas magtago, naghanda siya ng mas mabigat na ritual. Ang itim na manok ay nakatayo sa harap niya, tila handa sa anumang utos. Sa paligid nila ay may mga simbolong iginuhit sa lupa, mas malalaki at mas komplikado kaysa noon. Panahon na, bulong niya. Nang sumapit ang gabi, biglang nawalan ng ilaw ang ilang sulo sa baryo. Ang hangin ay naging malamig at mabigat. Ang mga aso ay sabay-sabay na umungol at ang mga manok sa kulungan ay nagkagulo. Lumabas si Mang Isko sa kanyang kubo at agad na naramdaman ang kakaibang pagbabago. Hindi ito tulad ng mga naunang pag-atake. Mas malalim at mas organisado ang galaw ng kadiliman. Sa gitna ng baryo, tila may manipis na usok na unti-unting bumalot sa mga bahay. Hindi ito pangkaraniwang usok. Hindi ito masangsang, ngunit nakalilito sa isip. Ang ilang matatanda ay nakaramdam ng pagkahilo. Tomas, tawag ng albularyo. Oras na. Agad lumapit ang binata, hawak ang kahoy na may ukit na simbolo. Ano ang gagawin natin? Hahanapin natin ang pinagmumulan, sagot ni Mang Isko. Magkasama silang nagtungo sa hangganan ng baryo. Habang lumalakad, mas nagiging makapal ang usok. Sa di kalayuan, sa may lumang sabungan, nakita nila ang aninong matagal na nilang hinahanap. Nakatayo si Rodrigo sa gitna ng arena, nakataas ang mga kamay. Ang itim na manok ay nasa kanyang paanan,
at ang mga simbolo sa lupa ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Tinanggap mo na ang iyong papel, sabi ni Rodrigo nang makita si Tomas. Ngayon ay tingnan natin kung kaya mong panindigan. Biglang umikot ang hangin sa paligid ng sabungan. Ang usok ay tila naging mga hugis na parang kamay na pilit humahawak sa lupa. Narinig ng dalawa ang mga sigaw ng ilang taga-baryo sa malayo. Hindi mo sila dapat idamay, sigaw ni Tomas. Hindi ko sila idinadamay, tugon ni Rodrigo. Pinapakita ko lamang kung gaano sila kahina. Hindi na naghintay si Mang Isko. Sinimulan niya ang pinakamahabang orasyon na alam niya, ang dasal na ginagamit lamang sa pinakamatinding panganib. Habang binibigkas niya ito, inilapit ni Tomas ang hawak niyang simbolo sa gitna ng arena. Sa sandaling nagtagpo ang liwanag ng orasyon at ang dilim ng ritual, tila yumanig ang buong paligid. Ang mga simbolo sa lupa ay nagliwanag ng mas matindi bago unti-unting nabura. Napaatras si Rodrigo, ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, tumingin siya kay Tomas nang may kakaibang paghanga. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, sabi niya. Ngunit napansin ni Tomas ang pagkapagod ni Mang Isko. Ang matanda ay bahagyang napaluhod, hingal at pawis na pawis. Alam niyang hindi magtatagal kung magpapatuloy ang ganitong laban. Lumakas muli ang hangin at tila may mas malaking puwersang nagbabalak bumaba sa arena. Hindi pa ito ang huling hakbang ni Rodrigo. May mas malalim pa siyang tinatago. Sa ilalim ng malamlam na buwan, 3 anino ang muling nagtagpo sa gitna ng sabungan. Ang aswang na sabongero, ang matandang albularyo, at ang binatang nasa gitna ng liwanag at dilim. At sa pagkakataong ito, ramdam nilang ang susunod na galaw ang maaaring magtakda ng kapalaran ng kanilang baryo. Ang hangin sa lumang sabungan ay tila naging mabigat na parang may nakapatong sa dibdib ng bawat isa. Nakaluhod si Mang Isko, hingal at nanginginig ang kamay na may hawak na rosaryo. Si Tomas ay nakatayo sa kanyang tabi, pilit na pinatatatag ang loob habang hawak ang kahoy na may ukit na simbolo. Sa kanilang harapan ay si Rodrigo, hindi pa rin sumusuko. Hindi pa ito ang tunay kong lakas, malamig na sabi ng aswang na sabonghero. Sa kanyang likuran, ang itim na manok ay biglang tumahimik. Hindi na ito nagwawala tulad ng dati. Sa halip, tumingala ito sa buwan na tila may hinihintay. Unti-unting nagbago ang kulay ng mga mata nito, naging mas maliwanag at mas mabagsik. Biglang dumilim ang paligid kahit maliwanag ang buwan. Ang mga puno sa paligid ng sabungan ay tila yumuko at ang lupa ay bahagyang nagbitak sa ilalim ng mga simbolong iginuhit ni Rodrigo. Mula sa mga bitak ay may lumabas na manipis na aninong tila usok na may hugis. Napaatras si Tomas ngunit hindi niya binitawan ang hawak na simbolo. Ano ito? Bulong niya. Tinatawag niya ang mas matandang puwersa, sagot ni Mang Isko kahit hirap magsalita. Isang kapangyarihang hindi na dapat ginagambala. Ngumiti si Rodrigo. Kung hindi ninyo ako kayang talunin sa sarili kong lakas, hihiram ako sa mas malalim. Lumawak ang mga anino at tila bumuo ng isang malaking hugis sa likod niya, parang pakpak na gawa sa usok. Ramdam ni Tomas ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod, ngunit kasabay nito ay may init na nanggagaling sa kahoy na hawak niya. Tomas, mahinang sabi ni Mang Isko, hindi sapat ang dasal ko ngayon. Kailangan ko ang paniniwala mo. Napapikit ang binata. Sa isip niya ay ang mga muka ng mga taga-baryo, ang batang si Lina, ang kanyang ina, at ang alaala ng kanyang ama. Hindi siya maaaring umatras. Dahan-dahan niyang itinaas ang simbolo at nagsalita, hindi ng kabisadong orasyon, kundi ng sariling panalangin. Humingi siya ng lakas, hindi para manalo sa laban, kundi para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa sandaling iyon, tila may sumagot sa kanyang puso. Ang simbolo ay nagliwanag ng bahagya at ang liwanag ay kumalat sa lupa ng arena. Ang mga bitak ay nagsimulang magsara at ang mga anino ay bahagyang umurong.
Napakunot ang noo ni Rodrigo. Hindi maaari. Sinubukan niyang palakasin ang puwersang tinawag niya, ngunit tila may pumipigil dito. Ang liwanag na nagmumula kay Tomas ay hindi marahas, ngunit matatag. Hindi ito sumasalakay. Sa halip, tinatabunan nito ang dilim. Habang nagpapatuloy ang sagupaan ng enerhiya, tuluyang napahiga si Mang Isko sa lupa, pagod na pagod. Nakita ito ni Tomas at lalo pang tumatag ang kanyang pasya. Hindi mo sila makukuha, sigaw niya kay Rodrigo. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng galit ang aswang. Sumugod siya patungo kay Tomas, hindi na umaasa sa ritual kundi sa sarili niyang lakas. Ngunit bago pa siya makalapit, tila may di nakikitang pader na humarang sa kanya. Ang mga anino sa kanyang likod ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at naglaho sa hangin. Ang itim na manok ay nagpakpak ng malakas bago bumagsak sa lupa, tila ng hina. Napaatras si Rodrigo, hingal at puno ng galit. Tumingin siya kay Tomas, hindi na may pang-uuyam, kundi may halong pagkamangha. Hindi pa ito tapos. Mahina, ngunit matigas niyang sabi. Unti-unti siyang umatras patungo sa kagubatan, dala ang kanyang manok. Ang dilim na bumabalot sa sabungan ay unti-unting lumiwanag. Ang mga bitak sa lupa ay tuluyang nagsara, at ang hangin ay bumalik sa normal na daloy. Napaluhod si Tomas sa tabi ni Mang Isko. Ayos lang po ba kayo? Ngumiti ng bahagya ang matanda kahit pagod. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Sa malayo, nagsimulang bumalik ang mga tunog ng baryo. Ang mga tao ay unti-unting lumabas sa kanilang mga bahay. Hindi pa alam ang buong nangyari, ngunit ramdam na humupa ang bigat ng gabi. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, si Rodrigo ay nakaupo sa ilalim ng balete, hawak ang nangihinang manok. Hindi siya talunan sa sarili niyang paningin. Sa halip, may bagong pag-unawa siyang natuklasan tungkol kay Tomas. At sa kanyang mga mata, may namumuong bagong plano. Isang hakbang na hindi lamang susubok sa lakas ng liwanag, kundi sa mismong katapatan ng puso ng binata. Matapos ang gabing muling nagtagpo ang kanilang lakas, tila mas naging tahimik ang baryo. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang panganib. Ramdam ni Mang Isko na ang huling paghaharap ay papalapit na, at hindi na ito simpleng pagsubok lamang. Si Rodrigo ay hindi na muling nagpakita sa gitna ng baryo. Sa halip, may mga balitang may nakikitang anino sa gilid ng kagubatan tuwing hating gabi. May mga manok na nawawala at may mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan ang hugis. Hindi man tahasang umaatake, malinaw na naghahanda siya. Isang gabi, nagising si Tomas sa kakaibang pakiramdam. Parang may tumatawag sa kanya mula sa malayo. Tahimik siyang lumabas ng kanilang bahay at nagtungo sa direksyon ng lumang sabungan na tila ba may humihila sa kanyang mga hakbang. Pagdating niya roon, nakita niya si Rodrigo na nakatayo sa gitna ng arena. Wala ang itim na manok. Wala rin ang mga simbolo sa lupa. Tanging sila lamang ang naroon. Alam kong darating ka, sabi ni Rodrigo. Hindi na ako matatakot sa iyo, sagot ni Tomas. Hindi takot ang nais kong makita, tugon ng aswang. Nais kong makita kung hanggang saan ang iyong paninindigan kapag ikaw na lamang at ako ang magkatapat. Biglang naging mas malamig ang hangin. Hindi ito tulad ng dati na may kasamang anino o ritual. Sa pagkakataong ito, tila personal ang hamon. Sumugod si Rodrigo, mabilis at mabangis. Ngunit handa si Tomas. Hindi man siya ganap na albularyo, dala niya ang simbolong ibinigay ni Mang Isko at ang paniniwalang itinuro sa kanya. Sa bawat galaw ng aswang, may pagtutol ang kanyang loob na tila nagiging lakas. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa gitna ng arena. Hindi ito laban ng suntok lamang, kundi ng kalooban. Sinubukan ni Rodrigo na sindakin siya sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanyang tunay na anyo, mga matang nagliliyab at mga pangil na nakalitaw. Ngunit hindi umatras si Tomas.
Hindi mo ako makukuha, mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, tila may liwanag na sumilay sa pagitan nila. Hindi ito mula sa rosaryo ni Mang Isko, kundi mula mismo sa dibdib ng binata. Ang liwanag ay hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang pahinain ang anino sa paligid ni Rodrigo. Napaatras ang aswang. Hindi siya sugatan, ngunit tila may nabawas sa kanyang lakas. Sa likod ni Tomas, dumating si Mang Isko, kahit hindi nakasibilis ng dati. Nakita niya ang nangyayari at hindi na siya nakialam agad. Alam niyang ang laban na ito ay kailangang harapin ni Tomas. Tapusin mo ito, wika ng matanda. Huminga ng malalim si Tomas at tumingin kay Rodrigo. Hindi kita papatayin, ngunit hindi kita hahayaan na takutin pa ang baryo. Tahimik ang paligid. Unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ng aswang. Hindi na ito puro galit. May bahid ng pagod at pagninilay. Kung ganoon, mahina niyang sabi, wala na akong lugar dito. Hindi na siya sumugod muli. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo sa arena. Sa bawat hakbang niya, tila nababawasan ang bigat ng hangin. Naiwan sina Tomas at Mang Isko sa gitna ng sabungan. Alam nilang ang tunay na wakas ay malapit na, at ang susunod na sandali ang magpapasya kung tuluyan nang mawawala ang anino ng aswang na sabonghero sa kanilang baryo. Ilang gabi matapos ang matinding sagupaan sa lumang sabungan, tila bumalik sa normal ang baryo. Ang mga sulo ay muling maliwanag, ang mga bata ay naglalaro sa umaga, at ang mga magsasaka ay bumalik sa kanilang palayan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may bakas ng pag-iingat. Walang nakalimot sa nangyari. Si Mang Isko ay unti-unting nakabawi ng lakas, ngunit hindi na tulad ng dati. Mas madalas na siyang magpahinga, at si Tomas ang kusa ng tumutulong sa mga simpleng gawain ng albularyo. Natuto siyang maghanda ng mga halamang gamot at umunawa sa mga sinaunang dasal, hindi bilang kapalit ng matanda, kundi bilang katuwang. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, muling nagparamdam ang kakaibang lamig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sinamahan ng malakas na hangin o mga anino. Sa halip, isang figura ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng daan. Si Rodrigo. Ngunit iba ang kanyang anyo. Wala ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Ang itim na manok ay wala sa kanyang balikat. Tila siya'y pagod, at ang kanyang tindig ay hindi na kasing taas ng dati. Lumabas si Tomas upang harapin siya. Bumalik ka na naman, sabi niya. Hindi upang makipaglaban, sagot ni Rodrigo, kundi upang tapusin ito. Maya-maya ay lumabas din si Mang Isko. Bitbit ang kanyang rosaryo, ngunit hindi ito itinaas. Tinitigan niya ang aswang na sabonghero, sinusukat ang pagbabago sa kanyang harapan. Napagtanto ko, patuloy ni Rodrigo, na hindi ko kayang manaig sa baryong ito hanggat buo ang inyong loob. Ang lakas na hinahanap ko ay wala sa takot, kundi sa paninindigan. Tahimik ang paligid, walang nagsalita agad. Bakit ka nagbalik kung ganoon? Tanong ni Tomas. Tila may natutunan ako sa iyo, sagot ni Rodrigo. Matagal akong naglakbay, naghahanap ng makakatapat. Ngunit hindi ko nakita na ang tunay na kalaban ko ay ang sarili kong pagpili. Napatingin si Mang Isko kay Tomas. Alam niyang ang sandaling ito ay mahalaga. Hindi madali ang magbago, sabi ng albularyo. Ngunit ang unang hakbang ay ang pag-amin. Yumuko ng bahagya si Rodrigo. Hindi ko mababawi ang mga pananakot na ginawa ko. Ngunit aalis ako sa lugar na ito. Hindi na ako babalik. Ang baryo ay hindi naghahangad ng paghihiganti, sagot ni Tomas. Ang nais lamang namin ay kapayapaan. Sa mga salitang iyon, tila may nabawas sa bigat ng hangin. Tumango si Rodrigo at dahan-dahang umatras. Hindi siya naglaho sa anino tulad ng dati. Naglakad siya palayo, papunta sa madilim na daan ng kagubatan, ngunit ang kanyang likod ay hindi na kasing bigat ng isang nilalang na nababalot ng galit. Matagal na nagmasid sina Mang Isko at Tomas hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang anyo.
Walang sigurado kung tuluyan na siyang nagbago, ngunit malinaw na may nagbago sa kanya. Pagbalik nila sa gitna ng baryo, nagsimulang magliwanag ang kalangitan sa unang sinag ng araw. Isang bagong umaga ang sumalubong sa kanila. Natapos na ba? Tanong ni Tomas. Ang bawat laban ay may wakas, sagot ni Mang Isko. Ngunit ang pagpili sa tama ay araw-araw na ginagawa. Mula noon, ang baryo ay hindi na lamang kilala sa takot sa aswang, kundi sa katatagan ng mga taong nagkaisa laban sa dilim. At si Tomas, na minsang nagalinlangan, ay natutong ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa kapangyarihang hiniram, kundi sa pusong handang manindigan. Sa tahimik na pag-usad ng mga araw, nanatili ang alaala ng aswang na sabongero, hindi bilang simbolo ng takot, kundi bilang paalala na kahit ang pinakamadilim na nilalang ay may kakayahang pumili ng ibang landas. Wakas.